Isang kasiyahan sa Norzagaray, Bulacan na uwi sa hampasan ng kahoy at tagaan? Binisita ng resibo ang biktimang si Michael kahit 4 na taon na ang lumipas. Hindi pa rin daw nawawala ang trauma na dinulot ng insidente sa kanya. Kamusta yung pakiramdam mo? Meron ba nagbago? Opo, marami. Ano yung mga bagay na yun? Mental health po. Sa iyong pangatawan, para ka bang pinanghihinaan ng loob? Opo, kaba. Ipinakita rin ni Michael ang mga peklat na iniwan ng pananaga sa kanya ng 2 lalaki. Meron ka ring tama sa braso. No? Pwede mo makita yan, anak? Nakamarka pa. Eto. Labas po yung ito. Bukod sa braso, meron ka rin sa ulo. Opo. Nasaan yun? Oh, may guhit yan, nakita. Kasi kung para sa akin, ito matigas, ano? Pero yung sa iyo malambot. Ano ba yun? Naapektuhan, talaga nabiyak. Mayroong nandito lubog po sa... Yung bao ho, yung kanyang bungo ay may lubog. No? Yun ho yung kanyang pinararamdaman at pinakikita sa akin. At ayon ho sa biktima, ito nga ho dala nung pagkakaitak sa kanya ng mga salarin. Ayon naman sa ama ni Michael na si Mang Juanito, hindi niya tunay na pangalan, may mga napansin daw siyang kakaiba sa kilos ng anak matapos ang krimen. Iutos namin, parang hindi man niya masyado na gigit agad na yung iutos sa kanya. Utosan namin siya, magbalik niya, iba binibili niya. Isang araw matapos ang alitan, nagsampa ng kaso ang mga magulang ni Michael sa Malolos PNP laban sa mga suspect. Pero nakatakas agad ang mga ito. Pinuntahan ko rin kaagad yung mga magulang. Nasabi ko, sure po yung 2 anak nyo. Hindi pinagtago talaga nila. March 2021 nang lumabas ang warrant of arrest para sa 2 suspect na kinilalang sina Pade Jerones at isang alias Ernesto. Pero nakirapan ang mga operatiba na tumbukin ang mga ito. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP Bulacan, namamataan daw lagi sa kabundukan sakop ng Ipo Dam ang 2 suspect. Si Padi nasa bundok ng Ipo, na may kabundukan niya sa Norzagaray. Nakita si Padi nung isang informant namin, by chance, na nandoon sa may nagtatanim. Dagdag para mga pulis, aba, malaokra daw sa dulas ang mga suspect dahil nakailang beses nilang natatakasan ang mga operatiba. Dahil dito, naging kabilang sa listahan ng most wanted ang 2 suspect. Naka3 or 4 kaming balik dyan sa Ipo Dam. Ang daanan lang dyan is ilog. Mamamangka ka. Pero may oras ang pagbabangka from 6 p.m. Wala nang ibangka. Kaya ang ginawa namin, nag-backdoor kami. From 10 p.m. to 6 a.m. linalakan namin. Laro na nauwi sa pikunan, bloody ang ending. Ang mga suspect, mahirap daw matunton dahil sa galing sa taguan. Gabi ng February 21, 2024, kasama ang resibo, ikinasa ng PNP CIDG Bulacan at 24th Special Action Company, 2nd Battalion, Philippine National Police, Special Action Force, ang paghuli sa mga suspect. Hindi tayo pwedeng kasi may mga itaktuan, may info na may baril. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Matapos ang briefing, sumugod na ang mga operatiba at ang resibo. Hindi madali ang pagpunta sa target location. Pagkatawid ng ilog, pinasok naman ng mga operatiba ang isang gubat para matunto ng komunidad. Nang marating ang bahay kung saan daw nagtatago si Pade, may isang lalaki na nakatalokbong ng kumot. Si Kuya, mukhang giniginaw. Sa lamig ba ito o sa kaba? May isa rito. Kaya mo ako nakainom. Para makasiguro, tinawag ng mga operatiba ang asset na nakakakilala sa suspect. May pa-ID, may pa-ID. Labas ka. Ikaw ba si Pade? Magsabi ka na, ha? Oo. Masitin! Papasahan nyo na! Ikaw, na-arrest na namin, sasala mo po state murder. Sinubukan pang hanapin ng mga operatiba ang isa pang suspect na si Ernesto. Pero ayon sa asset, naka-eskapo na naman daw ito. Matapos na mahuli si Pade Jerones, dinala siya sa custodial facility ng CIDG Bulacan. Depensa niya. Wala po sir, damay lang po ako sir. Damay lang. Sila nag-iim sa gilid ng karsada. Tapos kami 2 po nung kasama ko, nagdaan.
Binuli-buli po kami ng mga dumagat daw po kami, wala raw pong kwenta. Nag-iinom sila na pinaiikot niya po yung buti, kung saan po humarap yung buti, yung pala ang bubugbog sa amin. Meron din ho bang kwentong nakarating sa inyo, Kuyang, na sabi nagpaikot ng bote at kung kanino daw tatapat yung nguso ng bote, yun ang gugulpihin. Totoo po ba ito? Ay, hindi po sa siguro. Gawa-gawang kwento nila yung... Kung mapatunayang guilty sa kasong frustrated murder, naharap ang mga akusado sa 10 hanggang 12 taon na pagkakakulong. Patuloy pa rin hinahanap ng CIDG Bulacan ang isa pang suspect. Alam po, masakit bilang masakit padre de naman, pamilya. Ano ang nag-epekto sa inyo? Naawa ko sa kanya. Ah, Nandiyal ko sa Panginoon. Sana bumalik yung pag-iisip niya. Maraming nga sa pasalamat sa kanila. Sa pagkakahuli nga sa isa at sana mahuli rin yung isa. okay. Para pagsisyan nila yung mga ginawang kasalanan nila.